Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabay ni Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ng iyong November 16 to 22. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na puso niyo yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Diyan na reading tayo Scorpio, kunin mo lang sa'yo at itapon na hindi na masaya. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Tingnan natin energy mo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang inyong kapalaran, kayo pa rin ang magdedesisyon ng inyong buhay. Energy ni Scorpio this week. Huwag niyo ipilit kung hindi niyo ito energy ha. Kasi marami kayong energy sa mundo ito. Panalo ba yan? Pangit ah. Okay, energy mo. May lungkot ako nakikita sa'yo. You feel pain, you feel depressed. May mga sitwasyon na nahahata kang nakaraan, na doon yung situation na hindi ko alam, parang you feel shock or you feel disappointed. May depression kasi ako nakikita sa'yo. Yan, ang nakatok sa energy mo, unhappy. I don't know why. I don't know why. Arte ni ate talaga, no? You feel drained, you feel empty, malungkot. Ang nakikita ko sa'yo dito, napangihinaat ka ng loob. Walang saya, actually. Pero kahit na ganoon yung sitwasyon mo, pinipilit mo pa rin balansehin. Kahit you're in a painful situation, depression, or hindi masaya, pinipilit mong maging balanse yung situation mo sa nakikita ko dito. You feel drained din, ano? Nag-isolate ka kasi dito sa sitwasyon mo eh. Yun. Iba sa inyo may mga lack of clarity situation, yung energy, may mga false impression or self-doubt. It's more on sorrow kasi ito. Sana hindi magkaroon ng bad news sa buhay mo. Pero there's a bad news ako nakikita sa'yo. Yun. Ang nakikita ko dito, may mga unfulfillment situation sa buhay mo. Alam mo, hindi mo naman to unexpected situation. May mga magaganap sa'yo. May third party pala dito sa iba. You feel in pain. Tingnan natin. Anong parating kay Scorpio? Tandali. Ano ba yun? Nagagalit ah. Galit ba kayo? Ate, ang pangat na naman ang reading mo. Ano yun yan? Kung ganito yung nararamdaman nyo, syempre gawin yung positive yan, baluga. Warning yan, yan negative. Hindi marunong, dahil. Pag sinunod nyo yan, di yan na magiging lalabas talaga sa inyo. Parating. Hello. Isip-isip din. Parating. Ano yun? Hindi na nawala sa iyo itong tower na to. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is makakareceive, siyempre, kahit pa paano, may reward naman na magaganap, no? Yan, makakareceive ka ng reward. Hindi nga lang ganun kabonggenyos, hindi nga lang ganun kalaki, pero alam ko na kontento ka dun sa reward na makakamit mo. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Ang parating din sa iyo is, parang may tao dito na mag-a-apology. Maaring may taong ko-connect sa iyo, no? Na hindi man siya mag-apology pero mabibigla ka. May mga sitwasyon, either apology or may ikabibigla ka na parating sa buhay mo. May mga bagay na hindi mo inaasahan. Yun ang nakikita ko sa iyo ha. And then also, parating sa iyo, mayroon kang, talaga? Mayroon kang pagpapasyahan?
meron kang iniisip na isang bagay, isang sitwasyon sa buhay na gusto mong pagpasyahan. May mga may mga parang nahandun din yung sitwasyon na may i-evaluate ka or or parang want to progress or nag-iisip ka about something strategy. Makaka-receive ka ng text message or communication with someone. Pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng kasama mo sa trabaho or person who's connected sa'yo. Pero ang hindi ko na maano dito, bakit may parang gulo or away o hindi pagkakaintindihan na magaganap or maaring ikaw lang din yun, di ba? Na marami ka lang din siguro iniisip kasi nandito ka sa point na to. Yun. May mga sitwasyon na you still holding at hindi mo pa kayang mabitaw-bitawan itong sitwasyon na ito, no? Yun. May paghiling, no? Ibig sabihin, may itong tao na mahihilingin sa'yo, or ikaw, mahihilingin ka sa kanya. Parang gano'n. May hiling ako na nakikita dito. Para may mga wish come true o mahihilingin. Ikaw ang mahihilingin o siya ang mahihilingin sa'yo. Parang nandun sa point na yun. May paghihintay, feeling frustrated, frustration, nagkakaroon self-imprisonment, may tao nagbabackstab sa'yo, mag-ingat ka lang din. Sabi sa inyo is magiging busy or it's more on struggle. Pero alam mo, yung struggle na pinagdadaanan mo, Scorpio, alam mo daw yun. Alam mo sa sarili mo paano siya solusyonan. Alam mo sa sarili mo paano mo i-resolve yung situation. Kasi you know the fact. Alam mo yun? You know the fact kung anong dapat gawin. Yun ang sinasabi dito. Ang sinasabi lang kasi dito is, ikaw na rin kasi yung mismo na naglagay sa sarili mo to sa point na yun. Sa sitwasyon na yun. Kaya, ikaw lang din na makaresolve noon. Pero alam mo daw ang katotohanan paano resolbahan yung sitwasyon na yun. Ano ang dapat iwasan ni Scorpio? May mga ikabibigla ka, ikakasyak. Ano dapat niya iwasan this week? May babaeng pakausap sa'yo. Parang may sasabihin siya sa'yo na isang katotohanan na ikakamulat ng iyong isipan. Sabi ganun. Basta may babae. May babae na, siguro hindi yung babae na susuportahan kanya o bibigyan kanya ng advice, pwedeng ganun. Or yung babae na yung kakausapin kanya for something na pinagdadaanan mo sa buhay. Or vice versa. Pero may babae. Or pwedeng siya yung magsasabi, sa iba sa inyo, pwedeng siya yung magsasabi ng katotohanan when it comes to your situation. Pwedeng ganun. Or something ganun. Basta may ganun. Dapat iwasan. So dami. Okay. Dapat mong iwasan. Siyempre, isa yun na iwasan mo, yung hindi mo isipin din yung sarili mo. Iwasan mo na hindi ka makapag-umpisa ng sarili mo with your own. Love yourself. Start a new beginning in life. Iwasan mo yung mga conflict, yung hindi ka ma-imbalance ka, yung mga uot, galit, hindi pagkakasundo, kawalan ng kaisa o pag-isolate sa sarili, ganyan. Yung iwasan mo din yung mga tao na possessive, ganyan. Yung jealousy, iwasan mo yun. Yung mga pang-angkin, yan, mang-angkin, ganyan. Iwasan mo yung mga demanding person, iwasan mo yung mga tao na hindi kayo in a same page. Tsaka iwasan mo yung ulitin yung nakaraan. Hindi naman di kailangan na ulitin yung nakaraan no? Kasi kung tutuusin, and alam mo yung knowledge na mga natutunan mo. Yun na lang siguro, i-imply mo na lang talaga siguro yun sa sarili mo. No? To start a new beginning in life or to start a new direction sa buhay mo. Huwag mo nang ulitin yung nakaraan. Iwasan mo yung kaguluhan. Iwasan mo yung labanan, yung pagbabago na nangyayari sa buhay mo.
Yun, iwasan mo. Halimbawa, ano ba yun ate? Hindi ko kasi maintindihan. Okay. Halimbawa, when it comes sa relationship relationship man yan o trabaho. Kung sa relasyon yan, kung nagkahiwalay kayo, accept it. Diba? Ibig sabihin, nagkahiwalay kayo kasi there's a reason. Ginawa yun ng taas kasi meron siyang nakikita na hindi mo nakikita. Kaya niya inaalis yung tao sa'yo. Ganun. Kumbaga, kung hindi ka pa rin makapag-move on doon, ibig sabihin, nilalabanan mo yung pagbabago na ibinibigay sa ng universe. Yung chance na opportunity sa ng universe, nilalabanan mo. Yun lang yun. O kaya may mga red flag, di ba? Red flag sa trabaho, red flag sa kaibigan, sa relasyon, in any situation in life. Huwag mong labanan yung mga pagbabago na nagaganap sa buhay mo. Huwag kang magkaroon ng loss of control. Huwag mo i-delay yung mga dapat nang gawin, ba't i-delay mo pa? Diba? Ano pa? Yung mga sagabal o yung urong-sulong situation, iwasan mo yun. Pero nasa iyo yun, you need to control sa sarili mo. Control and focus sa mga bagay na ikakasucess mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Scorpio and love. Trust your intuition, Okay, when it comes sa love, universe explain mo sa akin. Okay, when it comes sa love, siya ay single. Kung ikaw is single, hindi iba kasi dito nahatak pa kayo ng nakaraan. Kung ikaw ay single, makakilala ka ng isang tao, maaring magiging kaibigan mo muna siya, or kaibigan ng kaibigan mo, pwede ganun, or makikita mo siya, or makikilala mo siya in a small, ano ba to? Small group Ang nakita ko, either may mga small gathering, o kaya mga makikilala mo siya sa magko-coffee-coffee lang kayo, kakain kayo sa labas, pwedeng ganun. Or a friend to a friend, pwedeng ganun, no? Yun ang nakikita ko dito. Mabait ba siya ate? Magtaas ka lang sa intuition mo kasi may mga bagay na hindi rin, medyo tikom siya. No, mga bagay na hindi niya rin sasabihin sa'yo. Yun na nakikita ko sa kanya. Maaring kung itong taon na to ay hindi lang ikaw naman na maging sabagay, una pa lang naman, di ba? Friend mo lang naman siya. Magiging friend mo lang naman siya. Kumbaga, may kausap pa rin siya na iba bukod sa iyo. Yun na nakita ko. Kasi may mga options. Either meron siya or nagkakaroon siya ng options sa buhay. Kaya ingat ka lang sa kanya, no? Sa iba sa inyo. Kung kayo naman is nakahiwalay nitong tao na to, magkakaroon kayo ng communication or pag-uusap nitong tao na to. Medyo magulo kasi yung relationship, nagkaroon talaga ng conflict o pag-aaway, pero magkakaroon kayo ng closure nitong tao na to. Closure when it comes to, kasi on and off, actually on and off siya. Hindi ko alam why. Kasi parang hot and cold or on and off or in and out itong tao na to sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Pero when it comes sa energy, ate, mahal niya ba ako, ha? Joker? Hindi. Hindi ka niya mahal. Nito. Kasi, mahal ka niya kasi, gusto ka niya kasi, may binibigay ka sa kanya. Or, iniintindi mo siya. Or, nagiging patient ka sa kanya. Yun na nakikita ko sa kanya dito. No? Yun. Kasi itong relation na to is more on frustration. Titingnan ko dito, hindi lang ikaw ang kausap niya. May iba siya. Nag-iiba-iba kasi energy niya. Nandun yung magulo yung isip niya. Pagka nagtalo kayo, nagkakaroon na siya ng interest with someone, ganyan, sa nakikita ko dito.
Hindi rin good yung energy. As, ano lang siya, parang pag masaya, masaya. Ganyan. Pag hindi, hindi. Pag nagkaroon na siya ng disappointment, bye-bye. Parang mag-go siya, maghahanap na naman siya. Parang nandun siya sa point na nakikita ko dito, no? Yun. Pero parang nakikita ko kasi sa kanya, takot siya mag-isa. Or maybe this is you. Vice versa tayo. Parang takot siya mag-isa. Ayaw niya na parang inaabandonahan siya or nire-reject siya, yung tao na to. Kaya ang nangyayari sa kanya, bago pa yun, kailangan may kausap na siyang iba. Nandun siya sa point na yun. Sa nakikita ko dito. Actually, marami siyang hinahanap. Kung kayo naman is in relationship, magkakaroon kayo ng pagtatalo o hindi pagkakaunawaan nitong tao na to. Pero try to work it out or to heal or to develop itong relationship na ito. Nahando rin yung forgiveness, pero may mga jangling situation ako na nakita. Magkakaroon naman ng at peace situation sa relationship, pero darating pa rin kayo sa frustration again, no? Magkakaroon uli ng frustration. Ibig sabihin din is maaring may malalaman ka sa kanyang katotohanan or merong pagbabago magaganap sa relasyon na to. Pero kasi dito may third party iba. Kung wala kayong third party, may makakausap siya na iba, hindi lang ikaw. Nagkakaroon siya ng interest sa iba. Pwede itong taon na to is happy-go-lucky, pwedeng ganun. No? Kumbaga, pag basta masaya siya, ganun. Vice versa tayo, ha? Hindi good yung energy niya, ha? Yan, magkakaroon kayo ng pagtatalo o hindi pagkakaunawaan. Parang, kayo ba? Sabi ko, parang hindi naman. Parang hindi ko nakikitang kayo. Pasensya ka na, ha? Kasi itong nakuha ko energy, parang hindi kayo, eh. Ay. Malay mo, hindi mo to energy, di ba? Ay, gamin na, anak. Ba't ganyan? Nandun ka sa point na kahit na nagpaplano ka ng pagbabago sa buhay mo, ang nakikita ko sa'yo dito is hindi mo pa rin siya ma-actionan or hindi pa rin siya magkakaroon ng pagbabago. Yun ang nakita ko. Parang magdidesisyon ka lang ng walang katuturan. Nag-isip ka lang, ganyan. Yun ang nakita ko dito. Parang aimless drifting yung situation. Nandito ka sa sitwasyon na stagnant yung iba or maybe nahandot ka sa point na you're scared to move on. No? Halimbawa, sa trabaho mo, ayaw mo na sa trabaho mo, pero natatakot kang mag-move on o natatakot kang maghanap ng ibang trabaho kasi baka ganito, baka niyan, baka hindi mag-success, diba? Or in relationship, halimbawa, andun ka sa point na na-stagnant ka because of something, pwedeng ganun, o kaya because of nahandun yung situation na natatakot ka ring umalis kasi maaring iba-iba kasi kayo ng dahilan, eh, no? Maaring may mga dahilan ka na gano'n, 'di ba? 'Yun ang nakikita ko dito sa iyo. And then ang nakikita ko rin dito ay may mga bagay na hindi mo kayang i-let go. 'Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon mo. Ang gulo kasi naisip mo, eh. Nandun ka sa point na nagde-daydream ka, fantasizing, may mga wishful thinking ako nakikita. You're still holding a situation hanggang ngayon hindi mo kaya ma-let go. May iba sa inyo is related to a lovers or related ito sa tao na pinapahalagahan mo. Sa nakikita ko dito, may mga pinapahalagahan ka na hindi mo pa kayang bitiwan hanggang sa ngayon. Pwedeng work mo, ganyan. May iba sa may problema kayo sa pera. Pero may gift kang ma-receive. May mga indecision situation ako na nakita sa iyo dito. Para nahandun din yung isa, ikaw or someone, parang handun yung situation na want to try one more chance. Parang nahandun sa point. Halimbawa, yung relasyon na yon gusto mo pa uling-ulitin at gusto mo
uling buuin, 'di ba? Hindi mo pa siya maabandonahan o kaya yung trabaho mo baka, okay, another 1 year, another half year, another a year, puwedeng gano'n, another a month, puwedeng nandun ka sa point na yun. Hirap mag-decide ano? Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Bakit may tao na nagpepeke ng kasiyahan? May taong peke dito. Okay. Makakaramdam ka daw ng pagmamahal o pagpapahalaga o pag-aaruga sa isang taong a mother figure sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Or maybe ikaw ang magbibigay sa kanya nito ha. Vice versa tayo. Yun. And also the reward sa isang babae, pwedeng ganun sa iba. Or ikaw ang magbibigay. And also, sa nakikita ko rin dito, ang sabi dito ni card, you need to be contented. Mahalin at pahalagahan mo yung sarili mo. Maging aware ka rin daw sa sarili mo. Ibig sabihin, kailangan mo rin daw ng disiplina. May sinasabing discipline yung card. Siguro sa mga kinakain mo, sa mga iniinom mo, sa katawan mo, sa health mo, siguro handun ka sa point na yon. You need to be aware. Ang sinasabi dito ha, aware. And may mga actions ka daw na kailangan gawin when it comes to a money, when it comes to yourself. Tandaan mo palagi na you are worthy. This is the time to take it action, ang sinasabi no? Dito. Mahalin at alagaan ang sarili. Trust more your intuition, sinasabi rin dito. Be practical or think about something future. Make a plan. Mag-move forward ka sa mga plano mo. Be adventurous and it's time to free yourself in a situation. May mga sitwasyon na kailangang aksyonan, need to prepare, you need to explore, or need to progress. May mga ganun. Ay, naku, devil! Talaga, sabi ko na nga ba. Alam mo yan, yung tumatatak sa utak ko ba? Kanina. Kaso, without proof. Baka mamaya sabihin nyo Okay, mag-ingat ka na lang, no? Sa iba sa inyo, may mga taong peke pagdating sa'yo. Ibig sabihin, mga kaibigan ka na hindi nagiging totoo sa iyo. Magkakaroon ka ng frustration. Ibig sabihin, may mga frustration na magaganap sa buhay mo. Pwedeng sa mga kaibigan mo, pwedeng sa kapatid mo. 3 yung kapatid mo? Is pang-4 ka? Or may 5? Pang-5. Pwedeng ganun. No? Pwedeng pang-3 ka, pang-4 ka, or pang-5 ka. Yun na nakita ko. Pwedeng iba sa'yo, 3 lang kayo. Yun. Magkakaroon ka ng mga ano. Kung tutingnan ko dito, alam mo, dito sa sitwasyon mo, kasi nandito rin si 2, may mga kaibigan ka hindi nagiging totoo sa'yo. Kasi behind your back, iba yung iniisip nila sa'yo. Or maybe ikaw ito ha. And also, mag-ingat ka rin sa mga tukso. Ganyan. Also, if you have a bad habit, iwasan mo na lang din, ano? Don't think negativity. Ang nakita ko dito, nandito ka sa sitwasyon mo na you're feeling trapped, you're feeling stuck, or nagkakaroon ka ng pagkalito sa mga bagay-bagay. No? Kakaroon ka ng self-imprisonment. Universe, anong ginagawa ni Devil dito? Galileo. Mag-ingat ka ha sa mga in relationship. Pwedeng sa mga bagong kakilala, sa mga kaibigan, sa karelasyon. Yan, ibig sabihin, may toxic person ako na nakita sa iyo. Huwag kang madaling maakit, ha? Kasi hindi totoo to. Hindi totoo to. Hindi siya totoo. As in, may mga no, parang may, hindi ko lang alam in what way, umiinom.
Baka nga may celebration, something, ako nakikita. Pero kung titingnan ko dito, may tao dito na may bad habit. Ingat na lang kayo ha, sa mga bad habit situation. Or kung may mga sabi, uminom ka nito, gawin mo to, gawin mo yan. Umiwas ka. Or kung ikaw ito, huwag mo nang gawin. Alisin mo yung bad habit na yun. Wala kang ipong pera, baluga. Baluga tuloy yun. Yung iba sa inyo medyo nahihirapan kayo sa pera, no? Kasi ang nakita ko dito, sobrang nakipagsapalaran kapag dating sa pera. Yes, mag-ingat ka na lang. Hindi man siya ngayon mangyari sa'yo, pwede sa mga susunod na araw is medyo magigipit ka sa pera. Ang nakikita ko. Kasi why? Ang nakita ko kasi sa'yo dito, mabilisan ang pagdating ng pera or mabagal ang pagdating ng pera pero ang bilis mong makagastos or mabilis siyang lumabas. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sana lahat kayo is may trabaho. Sana hindi kayo mawala ng trabaho. I-cross finger nyo yan. No, may mga pakikipagsapalaran ako na nakikita sa iyo. Sinasabi rin dito na may mga new action or may mga dapat aksyonan or may mga missed opportunity na dadaan sa buhay mo. Kaya kung ano man yung opportunity na yun, this is a time na kailangan mo nang pumasok sa pintuan na yun, ang sinasabi, start a new beginning in life. Ang sinasabi rin dito, may mga manifestation, then ako na nakikita sa iba sa inyo na sa ngayon is hindi pa siya tatanggap o hindi pa siya darating. May delay. Ganyan. May mga delay situation. Trust your intuition. Keep moving towards your goal. Give an effort. Focus to commit yourself to start a new beginning in life. Ito na yung kinakailangan mo na huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang magdalawang isip na this is a time to cut yung mga bagay na dapat i-cut o this is a time to decide to a new directions in life. Huwag ka magpahatak sa nakaraan, ang sinasabi dito. Kasi alam mo naman, tulad ng sabi ko kanina, di ba? You know the truth. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na it's time to recover or it's time na kasi pagod ka na rin, Yan. Kung kinakailangan na whatever holding you back sa nakaraan, this is time to let it go. Leaving behind, start to recover yourself. Makakaramdam ka ng pagod, stress, anxiety, depression. Sa iba sa inyo, i-reverse nyo itong situation na to. Ibig sabihin, huwag ka mag-focus dun sa bagay na yon. Let it go, leaving behind. And you need to escape or getting away with something to recover. Keep moving to reach your goal. Make a plan. Huwag ka mag-jungling, sa mga bagay-bagay. Kasi matalino ka naman eh. Kaso, ewan ko sa'yo, ba't nang ginagawa mo? Yan, i-release mo yung mga dapat i-release. Ikat yung mga dapat ikat. Don't feel burden or huwag ka magpa-stress, no? May mga problema kasi ako nakikita. Actually, yung problema na yun, kayang-kaya mong lutasan eh. Ikaw lang, depende kasi yun sa tao eh. Kung mag-i-stay at magpapakulong ka dun sa sitwasyon na yun. Nasa sa'yo yun. The choices is always available. Is in yours. Arigato namaste. God bless.